I respect the relationship of our families, pakakasalan muna kita, bago natin gawin ang gusto mo. Kinagat ko ang aking labi. When he's finally done with his own business, ay hinaga niya ako sa kama at pinaibabawan. Niyakap ko ang kanyang batok. Hindi katulad kanina, na sobrang dilim ng tingin niya, at parang hindi may pinta ang mukha, ngayon ay tinatitigan niya ako. His eyes were sparkling and his thumb caressed the softness of my lips. I parted my lips, tasting his thumb. He stared at me. Noong nagbaba ako ng tingin sa katawan kong nadadaganan niya, hindi ko maiwasang mapakunot ang aking noo dahil sa frustration ko. Darius, can I ask something? Mahina kong tanong. What is it? Nag-aabang niya ring tanong, at hinalikan ang aking balikat. Nangunot ang noo ko. Bakit ang sakit ng puson ko? Magkakaroon yata ako. Sabi ko dahil may kakaiba talaga akong nararamdaman. Parang may UTI na yata ako. What is happening to me? Ha? Tumalim ang tingin ni Darius. Parang naiihi ako. Basta, it stinks. Sabi ko at tinulak ko muna siya. Darius, get off. Naiihi ako. Monica, are you for real? Tumaas ang boses ni Darius noong tinawag ako. Napasimangot naman ako, at tinulak ko pa rin siya. It's not pee. Monica, pigil niya sakin. It really hurts, Darius. Sabi ko, at napapikit ng mariin. My core hurts so much. You're turned on. Shut your mouth, Monica. Stop making me curious on how wet you are down there. Baby, please, nanghihinang bulong ni Darius, at binaon ng mabibigat at naghahabol ng paghinga sa aking tainga. Baby, you mean? Namula ang buong mukha ko sa gulat. Tumango siya, humahaplos na lang ang kamay sa aking tiyan, na tila kinakalma ang sarili. Yeah, you're aroused. Tila nahihirapan niyang yuzel, at hinalikan ulit ang balikat ko. It will go away later. Bakit nga pala wala ang mga tauhan niyo? Tanong ko kay Darius, habang nakasandal sa kanyang dibdib. I'm still wearing my clothes habang siya, topless pa rin, at nandito pa rin kami, sa malinis na kama sa malaking kamalig. Ang tigas ng dibdib niya, pero okay lang dahil gusto ko naman na nakasandal ang likod ko sa abs niya. Nasa pagitan ako ng mahahabang binti ni Darius, at kinukulong niya ako sa kanyang mga braso. His strong thighs were on either side of me. I'm trying to review habang siya ay pinaglalaruan ng buhok ko. Pinaalis ko muna, sagot ni Darius sa tanong ko. Ngumuso lang ako. Hindi ko nga alam kung paano ko nagagawang makapag-review, kahit nandyan siya. But maybe, that's because I'm just so happy to be with him. You smell so good, bulong ni Darius, habang niyayakap niya ako mula sa likod. And I like the way you dress. Napangiti ako, nanatili akong nakasandal sa kanyang katawan, habang kalong sa aking mga hita ang aking libro. What style? Iyong una, o iyong mga Maria Clara outfits ko as per Hazel? He chuckled. Pareho lang, but I like your dresses and skirts more, he whispered. Napangiti ako, tiniklop ko na muna ang libro ko, at pumihit para harapin siya. Dahil sa sobrang dikit ng katawan namin sa isa't isa, ay tumama ang dibdib ko sa kanyang katawan, dahilan para mapahinga siya ng malalim. So, you don't like my shorts and my small tops? Hindi sumagot si Darius. Ayos lang, basta isuot mo kapag akma sa pupuntahan mo. Oh, God, may itataas pa ba ang standard ko ng dahil sa kanya? Kapag tayo lang ang magkasama. Tumitig si Darius sa mga mata ko, at binaba ang tingin sa dibdib ko kahit huwag na. Anong huwag na? Huwag na akong magdamit. Pero magbakini nga lang ako, dumidilim na ang tingin mo. Ngumuso ako. Hindi naman sumagot si Darius, at inabot ang aking bewang. Pero believe ako sa iyo, Darius, ako nga hindi kita kayang tiisin, eh. Pero ako natitiis mo. Binahiran ko iyon ng kaunting lungkot, para naman mag-guilty siya. But at the end of the day, napagtatanto ko naman na tama si Darius. I always play and tease, but he's right, I'm not yet ready for that. Kaya masaya ako, because despite me teasing him, hindi niya iyon kinukuhang dahilan, para mag-take advantage. Alam ko namang mapusok ako sa kanya. Excited nga ako lagi, kapag naghahalikan kami.
Ang sarap kasi ng lobby niya. They're addicting. And what can I do? He's really hot. It's hard to ignore the details about him. Even more so when he's been part of my dreams. Pero hindi ko alam na may mas nakaka-addict pa pala kaysa sa halik niya. Yung hawak niya, pagdikit ng katawan niya sakin, and the way he called my name while his eyes are shut. Darius. Tanong ko at tiningala ko siya. His eyes met mine, and no matter how long time passed by, since I've known him, walang sandali na hindi ko hinangaan ang mga mata niya. Can you teach me next time? Kung paano iyong ginawa mo? Tiningnan niya ako, na tila natitigilan sa aking tanong. I saw his Adam's apple moved, at bahagyang humigpit ang hawak niya sa bewang ko. Tumalim din ang tingin niya sakin. No, Darius answered firmly. Napanguso naman ako, at mas umahan. Pinatong ko ang mga braso sa kanyang dibdib, at hinarap ko siya. Pero nakita ko yung reaksyon mo, it looked like you were so pleasured. I want to try that to you, ituro mo sakin. Pakiusap ko. No, napapaos ang boses niyang usual. This is already hard for me, Monica, stop making me suffer. I sighed. Bumalik na lang ulit ako sa ginagawang pagbabasa sa aking libro, nang muling magsalita si Darius, habang nilalaro ang buhok ko. Once you start, you'll get addicted to it, aniya. Tumango na lang ako, naiintindihan ang kanyang pinapanto. Okay, I'll behave, then. But can we still kiss? Tanong ko. Darius bit his lip. He chuckled with my question. As long as I'm not inside you. Because of what he just said, tila na picture out ko tuloy yun sa aking utak. Pakiramdam ko ay umakyat ang dugo ko sa aking ulo, at namula ang mukha ko. Oh, damn, Monica. Sa mga sumunod na araw ay naging abala pa rin ako, but I still made sure, na nakakabisita ako sa rancho. Minsan naman ay nasa planta kami. Marami akong natutunan kay Darius, at sa bawat sandali na nakakasama ko siya, mas lalo ko siyang nakikilala. He's such a monster, when it comes to handling their businesses. Bata pa lang ay nahasa na si Darius sa ganoon, dahil siya ang nag-iisang anak ni na Tita Michelle at Tito Dante. He has been handling the wine company for so long now, at isa yung malaking kumpanya, na umaabot sa ibang bansa. Dumagdag pa ang Escudero Corporation, which is a leading company in the construction field in the country. Sa ibang bansa nag-aral si Darius, that's why I'm surprised, na hindi niya nakuha yung pagiging liberated na kultura doon. Kapag nasa planta naman kami, at may mga kasama, masyado kaming formal. These people don't even know what we are. Nagseseryoso rin naman kasi ako, kung seryosong bagay naman, at interesado rin akong malaman ang takbo ng kumpanya. At interesado rin ako kay Darius, that's why. Hi, Monica. Bati ng mga lalaking schoolmates ko noong dumating ako. Sinikap kong huwag ng pansinin, ang mga panay ang sunod sakin. I've said enough reasons for them to stop, pero sadyang mayroon talagang makukulit, na hindi mapigil ang magpapansin. I stopped receiving flowers, too. Para tigilan na rin nila ang pagbibigay sakin. Monica, pinabibigay ng kakilala ko. Sabi niya, you can call him whenever you have a free time, o kaya kahit kapag bored ka lang, sabay tawa ng isang lalaki. May kasama itong mga kaibigan, at inaabot ang bulaklak. Ngumiti ako habang kabababa lang mula sa aking kotse. Inangat ko ang shades ko, at tiningnan ang bulaklak, and I smiled apologetically. Thanks, but can you do me a favor? Pakibalik na lang ang bulaklak na iyan sa kaibigan mo. Tell him I said thanks but, boys, can you help me? Pakisabi naman sa iba na tigilan na ang pagbibigay ng flowers. Naging allergic na kasi ako, I reasoned out. Nagkatinginan ng mga ito, dahil sa favor na hinihingi ko. Ngumiti lang ulit ako at umalis na. The same day, narinig ko rin ang kanilang mga boses, na inaanunsyo na tigilan na ang pagbibigay ng bulaklak sakin, dahil naging allergic na ako. Ang magbigay pa ng bulaklak kay Monica Pimentel, tatamaan samin sa gate. Tumawa ang mga kaklase ko. Nakaupo kami sa may corridor, at iyon ang naririnig naming sinasabi ng boys, na nag-aabang ng mga dumaraan, para ipakalat iyong favor ko.
Birthday mo na pala in 2 weeks, Monica. You're 19. Ano ang plano mo? Tanong ni Hazel, noong naglalakad na kami sa campus after class. Wala pa rin akong nasasabi kay Dad. I'm so busy, Hazel, niwala sa isip ko ang magpa-party. But I know they're all expecting, kaya sige titingnan ko kung anong pwedeng gawin, sabi ko kay Hazel. I can invite my friends and other classmates at the mansion. Treat them some lunch or dinner. O kaya sa hotel, kung mas magugustuhan nila. Bago pa tuluyang makaalis, ay nagpaalam na si Hazel na may group study raw sila, ng groupmates niya sa tabing dagat. Akala ko ba'y sa rancho tayo? I haven't seen Darius for a while now, sabi ko kay Hazel. Ikaw na lang muna ulit. May group study talaga kami, Monica, sabi ni Hazel na tinatawag na ng mga kaklase. Ayan na nga, bye, Monica, ganoon ba? Komento ko, but deep inside, ayos lang. Makakasama ko ulit si Darius. Masaya rin naman, kahit nandoon sina Hazel sa rancho, at kapag may mga tauhan doon, pero iba pa rin talaga kapag kami lang ni Darius. I was so excited, when I pulled over sa labas ng Kamalig. Sa pagkakataong iyon, ay naka-yellow dress ako, at flat sandals. Dala ko ulit ang mga libro ko, at nang lumapit ay natanong ko si Darius, sa labas lang ng Kamalig. Pinapaliguan niya ang isang kabayo. His upper body sparkled with drops of water trickling down. His faded jeans highlighted his strong thighs and legs. And when he's riding his horse, pakiramdam ko ay lagi siyang mandirigma na handa sa anumang laban. Hi! Ikaw lang. Bati ko, at nilaibat ang tingin noong walang nakitang tauhan nila sa buong rancho. Bumaling si Darius sakin, at bumaba ang tingin sa suot ko. Ngumiti si Darius, at mukhang maganda ang mood niya ngayong araw. Marahang sagot niya. Where's your friend? Wala, group study, sabi ko at tuluyan ng lumapit. Medyo mainit pa dahil tanghali pa lang. Ang aga ring natapos ng mga klase ko ngayong araw. Sinukli ni Darius ang buhok niya palikod. Gamit ang horse shower, ay binyanlawan niya na ang kabayo. I'll just finish this, so we can start, sabi ni Darius na ikinatango ko. Kung gusto mo'y ako na ang magtapos. Pawisan ka na, sabi ko, at binaba yung libro ko sa silong, kung saan may mesang yari sa kawayan. Sinundan niya ako ng tingin. Pansin ko na hindi niya maalis-alis ang mata niya sakin, tuwing ganito ang suot ko. He admires this style of mine the most. Ako na, Monica. You'll get wet, sabi ni Darius. Ngumuso ako. Lumapit pa rin ako sa kanya, at nilagay ang mga kamay ko sa aking likod. Pagtapos ay malawak akong ngumiti. Sure ka, marunong akong magpaligaw ng kabayo, Darius. I won't hurt your horse, sabi ko at nakihaplos sa pinapaliguang kabayo. I know. Ayaw ko lang na mabasa ka, sabi ni Darius. At hindi mo naman ito abot. I glared at him. Sinasabi niya bang maliit ako? Abot ko, kumunat ang noo ko, at tiningnan ang pagitan ng height ko at ng kabayo. Noong tumawa siya, I knew he was just teasing me. Kinuha ko sa kanya iyong hose, at hinayaan niya naman ako. Sige na, Darius, do your business. Ako na ang magpapaligo rito, sabi ko at tinapat ang marahang tubig sa malaking kabayo. Tinuro niya pa sakin kung paano gawin iyon, ayaw pa sana akong iwan, at noong nagtungo na siya sa likod, ay kinausap ko itong kabayo niya. Paano ba naman, noong ako na ang nagpapaligo sa kanya, ay gumagawa na ito ng kaunting ingay, at parang naiirita. Ikaw, gustong-gusto mo kapag si Darius ang nagpapaligaw sa'yo. Sumimangot ako. Masyado na akong maraming kaga sa crush ko. I'm trying to make a way here, okay? Huwag ka nang dumagdag pa, nakangusong pagkausap ko sa kabayo. Mukhang nenas na talaga ito sakin. Kumawag kasi ang buntot niya, at dahil doon ay nabasa ako. Hindi ko naman akalain na mapili pala ito ng magpapaligaw sa kanya, dahil pagtapos ko siyang paliguan, nagmukha rin akong nakaligo. Sumanghap ako, at tiningnan ang basa ko ng dress. Sinubukan ko pang pagpegan iyon, dahil ayaw kong masaway ni Darius. Pero narinig ko na ang boses niya mula sa aking likuran.
I told you. Noong nilinggan ko siya, ay nakita kong tapos na siyang maligo. Tinutuyo niya na ang buhok, at bumaba ang tingin sa basa kong damit. Basa ka. Ayos lang. Matutuyo rin naman ito, sabi ko kahit na dumidikit na iyon sa aking hita. Inabot niya sa akin ang pinapyunas niya sa kanyang buhok. Wipe your legs. He glanced at my thighs, kung saan tumutulo ang mga butil ng tubig patungo sa binti ko. Oo, sambit ko, at sinunod ang kanyang sinabi. Naging abala ako sa pagpupunas sa sarili, habang tinutuyo na ni Darius ang kabayo. Pag-angat ko, nahuli ko ang tingin ni Darius. Sinalubong niya ang mga mata ko, at alinlangan akong ngumiti. He just sighed, at tinuloy na iyong ginagawa. So, kumusta iyong planta? Tanong ko kay Darius, noong pumasok na kami sa loob ng kamalig. Masyado nang mainit sa labas. Ang taas pa rin ng araw. Ayos lang. The production is ongoing, sabi ni Darius. The hotel. Pangungumusta niya naman. Ngumiti ako ng malapad at naupo na. Tiningala ko siya, habang kumukuha siya ng malinis na damit para sakin. Ayos naman. I just had a meeting yesterday. Boring nga, Kung sana nandoon ka, maybe I would have paid attention more, sabi ko at ngumisi. Darius shook his head. He chuckled, at nagpigil ng ngiti sa banat ko. Inabutan niya ako ng long sleeves na mahaba, bilang pamalit sa nabasa kong dress. Change your clothes. Patuyuan mo iyan, para maisuot mo ulit pag-uwi, sabi niya. Tumango na lang ako at nagpasalamat. Sa isang banyo sa likod na ako nagbihis. Pagtapos ay bumalik na ulit ako sa kamalig. Hindi talaga ako naboboard, kapag kasama ko si Darius. Kahit nga ang tahimik niya, ay hindi ako nawawala ng sasabihin. Dumadaldal ako pagdating sa kanya. Habang nasa kalagitnaan si Darius ng pagpapaliwanag, ng tungkol sa itinanong ko, ay napatitig ako sa kanya. He's really handsome and it's very distracting. Paano kaya siya natatagalang tingnan ng mga babae? He's too much, too intense, and rough-looking. Monica, you're spacing out again? Matalim na sabi ni Darius, at masungit akong tiningnan, dahil mukhang kanina pa niya ako nahuhuling ganoon. I just smiled. Senaryo ko muna ang libro ko, bilang break sa ginagawa, at pinatong ang aking mga braso sa mesa. I leaned closer to him. Darius. Pagtatanong ko. Malalim siyang huminga, at umangat ang mga kilay. Sumandal siya sa kinauupuan, at tumulim ang tingin niya sakin, tila alam na may kapalyahan na namang tumatakbo sa utak ko. Kailan tayo ulit magkikis? Natigilan si Darius, at agad ay dumilim ang kanyang tingin. He licks his lower lip, at gumalaw kanyang ang panga. Sinundan ko siya ng tingin noong tumayo siya. Napanguso ako. Na-perfect ko yung quizzes namin. Won't you give me my prize? Tanong ko. Akala ko kung saan pupunta si Darius, kaya nang magangat ako, at makita siyang tinungo ako, ay napalunok ako agad. He held my wrist at itinayo ako. Napasinghap ako, at saglit na nagtama ang paningin naming dalawa. Hinapit niya ako, at sa namumungay na mga mata ay tinitigan. Napaikot ang mga braso ko sa kanyang batok, at napangisi ako agad. Nilapag ako ni Darius sa mesa, at tila kanina pa siya nagpipigil, and a half second later, he's already devouring my lips like he has waited patiently enough. At dito na po nagtatapos itong kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.